Isa pong pinagpalang araw po sa ating lahat. Hallelujah! Let us see and experience the revival that comes from Jesus. Hallelujah, Lord! Sabay-sabay po natin ipalangpa ang ating pong mga kamay sa ating pong mga tahanan as we celebrate the revival of Jesus. Fill this place. The world is a desert, dry and thirsty. Your love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see the hurting. Bring us back to life. Revival, hearts on fire. Holy Spirit rains down. Thank you, Jesus! Shine the light, bring healing to the blind, break the chains, let your glory fill the sky. The world is a desert, dry and thirsty. Your love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see. Bring us back to life. Thank you, Jesus. Let us continue to praise the Lord. We are more than conquerors in the name of Jesus. Hallelujah. We praise you, God. We lift the name of Jesus.
Okay, mananalangin tayo at i-declare po natin yung katulad ng inawit po natin na makikita natin yung tagumpay ng Diyos. Ang nakikita pa lang ng mundo ngayon yung damage na ginagawa ng COVID na ito. Ang nakikita pa lang ng mundo ay ang mga pangit na mangyayari, pero hindi pa nila nakikita yung magandang ginagawa po ng ating Panginoon. Lalo na sa ginagawa natin itong pananalangin at pag-aayuno ng maraming mga simbahan na nagtitiwala, umaasa sa magagawa ng ating Panginoon. So sa oras na ito, magpe-pray po tayo at maraming dakilang bagay na tayo po ay makikita. Lalo na po kung may mga kahilingan po kayo, gusto po natin itong ipanalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos sa oras pong ito, meron po ditong nanunood Panginoon at kasama namin, O God, na may karamdaman Panginoon. Lord, we speak healing in Jesus' mighty name, O God. Meron po dito, Panginoon, na totoo pong maaring may kakapusan, O God. Maaring kinakabahan sila po, Panginoon, at nag-aalala. But Lord, we speak provision, Panginoon, in Jesus' mighty name, O God. Hindi mo sila pagkukulangin po, Panginoon. Thank you so much, O God. Anumang alalahanin, anumang takot, anumang mga pangamba, O Diyos, ay iyong papawiin. At makikita po namin yung magandang bagay, yung magandang dahilan mo po, Panginoon. Makikita po namin, O Diyos, na ikaw ay patuloy na naghihimala, Panginoon. Ikaw ay patuloy na gumagawa ng mga dakilang bagay. Thank you so much, O God, and we honor you. We love you, O God, in Jesus' name. Amen at amen. Okay, kahit nga po tayo po ay nasa bahay, pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Come on, purihin po natin ang Diyos, palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang kabutihan, may ginagawa ang ating Panginoon. Hallelujah! So, welcome po sa Bawat Siya at ngayon po, bubuksan natin yung ating pong panibagong sermon series na Unafraid. Ano po? Unafraid! Ano kaya yung magandang bagay na pwede mangyari po kung ang buhay po natin ay hindi po tayo nalilimitahan ng mga takot, pangamba, at mga bagay na pumipigil para po lumabas talaga yung mas magandang buhay po natin. Let me start with this. Sa mga mahilig magsulat ng libro po, sa mga mahilig mag-vlog sa YouTube po, sa totoo lang po, ang dali-dali po nating napapanood. Pero sa totoo lang, ang daming editing, revision, cut dito, cut doon, bago po yan ma-finalize. Pero alam nyo po, ang pinakamatinding challenge sa mga nagbablog, ano po? Ipopost ko ba? May manunood ba? Meron bang maniniwala? I have to make a decision. Yun po ang pinakamahirap. A decision to risk exposure. May kumasaman o wala, kapag ito ipinagagawa sa akin ng Lord, I have to risk exposure. Sabi nga po natin, sulat nga po natin yan sa comment section natin, risk exposure. Kailangan mong i-take yung risk na kapag may gagawin ka, pwede kang ma-reject. Pwedeng may mag-criticize sa iyo. Pwedeng may mag-underestimate sa ginawa mo. At pwede ka naman talagang mag-fail o talagang totoong mabigo. Kaya lang, we need to overcome the fear of exposure. Okay, tinampan natin to. Kasi ito yung problem natin eh. Maraming tao, nakilala po natin, magagaling, mahuhusay, kaya lang mahiyain. Kaya lang matatakutin. Ano po? Yan po yung mga pumipigil sa kanila para po hindi talaga lumabas yung totoong sila o galing nila. Ilang kaya yung magagandang ideas, na ang gaganda ng mga ideas pero hindi sineshare? O hindi po talaga ginagawa? Ilang kaya mga books yung hindi po na-publish? Ilang companies yung hindi na-build o na-create dahil sa takot? Ilan kayang magaling na mga manunulat?
mga mahuhusay na artista, mga magagaling na leader or influencer, ang piniling maging play safe kaysa mag-take ng risk, yun doon sila pumunta sa lugar na walang masasabi yung iba, pero hindi naman yun ang best nila. Yun I believe ang problem natin. Okay, tingin muna po kayo sa akin. Bakit kaya maraming tao ayaw mag-take ng risk? Of course, sabi nga natin kanina, takot na magkamali, takot na mapahiya, takot pagtawanan, takot ma-reject, takot malugi, or takot ma-disappoint. Mga kapatid, let me correct this. Baka akala nyo po, yung mga nagte-take ng risk, wala silang takot. Hindi po totoo yun. May mga takot din po sila, pero hindi nila hinayaan yung takot na sila ang kumontrol sa kanyang buhay. Di bali nang mapahiya, di na bali pong pagtawanan kaysa mag-play safe. Marami yung tao, play safe po talaga. Yung wala nang ginawang masama, wala namang ginawang mabuti. Bali wala rin po yun. Kaya sa oras na ito, we want to honor muna po yung mga vloggers po natin na hindi nahiyang mag-vlog, na ipakita na magaling silang sumayaw, magaling silang kumanta, magaling silang umarte. Mga kapatid, shout out naman dyan sa comment section. Lahat ng mga kilala nyong vloggers, na minsan na pagsasabihan, ang kakapal ng mukha, hindi po makakapal ang mukha po nila. Ang tawag po dyan, risk exposure. Sulat nyo naman po sa comment section yung mga kilala nyo pong vloggers, na nakita nyo naman nung una parang walang dating, pero ngayon, ang gagaling. Wow! So palakpakan naman natin sila po Tuwan-tuwa po tayo sa mga taong may sinusubukan. Mga kapatid, this time, talagang ngayon, part ng honoring din ngayon. Shout out sa lahat ng mga bagong entrepreneurs na lahat na lang itininda na sa FB. Wow, mga kapatid, shout out sa mga bago nating entrepreneurs, na hindi po ikinahihiya ang pagtitinda sa FB. We have nothing to be ashamed of sa mga nagtitinda. Siomay man yan, kikya man yan, fishball man yan, ano man yan, pating man yan, or what, na gumagamit pa ng iba't ibang gimmick para mapansin. Ang tawag po doon, creativity. Kanya-kanya ko kasi ng gimmick para mapansin po yung produkto. Kaya mga kapatid, shout out po sa inyo. Talagang ipinagmamalaki po namin kayo. May sinubukan kayo Kaya nga ditong pandemic na ito, sobrang nakakatuwa. Naglabasan yung mga husay at galing. Huwag lang po talaga tayong mahiya. Let us discuss overcoming the fear of exposure. Masdan nyo po, what if, kung yung takot at hiya ma-overcome natin, ano ang pwedeng mangyari sa ating pong buhay? Merong lalaki sa Bible, ang pangalan niya si King David, na yung time na kinuha nila yung Ark of the Covenant, sa sobrang saya nila, may ginawa po si King David dito, na pinagtawanan si David, pero ang Diyos, grabe po, natuwa at tunay po na in-honor po siya. Tingnan niyo po ito. 2 Samuel 6:14-15 So na lang po, talagang basta nyo na lang po, babasahin ko po at kikwento ho natin to ng mas mabilis. At sumayaw si David ng buong sigla. Hindi naman po sinabi sa Bible po at nag-TikTok si David ng buong sigla. Sa mga nag-TikTok dyan, talaga namang grabe. Sa presensya ng Panginoon na nakasuot ng special na damit na gawa sa telang linen, ibig sabihin, nakasuot pang hari siya. Hindi po siya naka-cycling or what, naka-skinny jeans, nakadamit pang hari po siya, nagsayaw po siya dito habang dinadala ni David at ng mga Israelita ang kahon ng kasunduan ng Panginoon or Ark of the Covenant. Tagal po kasing nawala niyan Nagsisigawan sila at umiihip ng trumpeta. Nang papasok na ng lungsod ang kahon ng Panginoon, dumungaw sa bintana si Michal. Si Michal po, anak po siya ni King Saul, na asawa po ni David. Nakita niyang nagtatatalon at nagsasasayaw si Haring David sa presensya ng Panginoon
Asawa mo, nakita mo, nagsasayaw sa presensya ng Diyos. Anong ginawa po ni Michal? At ikinahiya niya ang ginawa ni King David. Parang nahiya siya sa ginawa ng kanyang asawa. Pagpatuloy natin, inilagay nila yung kahon ng Panginoon, o Ark of the Covenant, sa toldang ipinatayo ni David para rito. Pagkatapos, nag-alay siya sa Panginoon ng mga handog na sinunog at mga handog para sa mabuting relasyon. So, talaga nag-offer si God, Pagkatapos niya maghandog, binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan at namigay siya po ng ayuda, tinapay, karne, pasas, ang bawat Israelita, lalaki man o babae. Hindi, talaga namigay po si King David. Pagkatapos, umuwi sila sa kanilang mga bahay do. Tontuwa, may pagkain O eto na, si David naman uuwi na. Nang umuwi si David para basbasan yung family niya, sinalubong siya ni Michal na anak ni Saul at kinutya. Para ganito napakadakila ng araw na ito para sa kagalang-galang na hari ng Israel. Sumasayaw kang halos hubad na sa harap ng mga babaeng alipin ng mga opisyal mo. Hindi ka malang nahiya. Wow, shocking. Sinabi ni David kay Michal, ginawa ko yon sa presensya ng Panginoon na pumili sa akin kapalit ng iyong ama o ng kahit sino pa sa angkan niya. Parang sinasabi ni David, kung nakikita mo man ako nagsasayaw, baka kasi wala kang idea kung paano ko tinitingnan, kung paano ko pinagpala ng ating Panginoon. Kung ako man ay nagsasayaw, Mami, o sweet, o love, hindi ito tamang trip lang. Ito ay pagkilala sa ginawa ng Panginoon. Sabi rito, pinili niya akong mamahala sa mga mamamayan niyang Israelita, kaya ipagpapatuloy ko ang pagsasaya sa presensya ng Panginoon. Galing naman ni David. Di ba minsan sa worship po, minsan pinagtatawa, I worship you. Pagkatapos nakita mo sa camera, wow, ang asim ng mukha ko. Ang pangit ko pala sa camera. Huwag ho nating pansinin po kung makita man po yung buhok sa ilong natin po, pa nagwa-worship tayo, ang mahalaga ay pinupuri po natin ang ating Panginoon. Sabi ni David, at kahit na nakakahiya, ang gagawin ko sa pagdiriwang ng Panginoon, gagawin ko pa rin ito. Kahiya-hiya ako sa paningin mo, pero marangal ako sa paningin ng mga babaeng alipin na sinasabi mo. Tingnan niyo po, dahil dito, hindi po nagkaanak si Michal hanggang sa mamatay siya. Pero si David, tinaguri ang a man after God's own heart. Masdan niyo po ang pwedeng mangyari sa mga taong walang ginawa kung nahihiya na, may pangit pa sa nasasabi sa iba. Tingnan niyo po ito. Kapag hindi natin na-overcome yung the fear of exposure, you will miss the best version of yourself. You will miss the best version of yourself. Pag natakot kang humakbang sa ipinagagawa ng Diyos, biro mo, CEO ka pala, pero natakot kang humakbang, nakontento ka na lang sa pagiging empleyado na wala namang masama, paano kung hindi ka naman talaga tinatawag dyan? Paano kung hindi ka naman pala talaga teacher? Pampresidente ka pala ng university. Paano yun? Pero niyakap mo na hanggang doon ka na lang kasi natakot ka sa responsibilidad at sa mga bagay na baka hindi mo kaya. Mga kapatid, kung alam mo lang, lahat tayo may best version. Sulat nyo nga ho, best version. Wow. Huwag kang masatisfied sa ordinary version mo. Ang ganda-ganda ng pwede mangyari sa iyo. Ang key to overcome the fear of exposure is by being vulnerable. By being vulnerable, or the key word here is vulnerability. Yung hindi ka natatakot, na lumabas, magpakita, gawin ang mga bagay na ipinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Okay? Let me explain this. Pag sinabi nating vulnerability is making a move with no guarantee of the outcome. Totoo naman po yun. Hindi mo naman alam talaga agad kung ano ang magiging resulta. Kaya nga, totoo po yun. Taking risk ang maging vulnerable. Pero tingnan nyo po, example nito. May tao kang nginitian, walang guarantee, nangingitian ka rin niya. Iyon po yung tinatawag nating vulnerability.
maaring tumulong ka, walang guarantee na yung taong tinulungan mo, na ginawan mo ng kabutihan, magbabalik din sa iyo ng kagandahang loob. Pero again, walang masasayang sa atin. Ang mahalaga, hindi ka man nilang ngitian, ningitian mo sila. Binati mo sila ng bating Pilipino. Biro mo, binati mo na ganyan. Ang sagot sa iyo, pag ganyan, okay lang, walang problema. Ang mahalaga, nagawa mo yung dapat mong gawin para sa Diyos at para sa ibang tao. Kaya nga po, hindi mo natin, katulad ito, magnegosyo ka, sure ka ba agad na makikita mo, aasenso ka? Wala pong assurance. Pero again, mahirap naman yung ganito. Hindi ka nag-take ng board exam, kinakabahan ka, baka makapasa. Yung parang wala kang ginagawa, ninenervous ako, bakit? Baka yumaman ako eh. Wala naman akong ginagawa eh. Mahirap po yun. Mahirap po yun, mga kapatid. Number 2, ang ibig sabihin natin ng word na vulnerability is simply accepting the risk of living large, open, and expansive life. Meaning, ang pagiging vulnerable at ito po ay paghakbang sa isang mas malawak at malaking buhay. Tingnan niyo po, ang risk of exposure at pagiging vulnerable kay Peter ay yung tumapak sa tubig na pwede siyang lumubog or pwede talaga siyang lumakad. Ang risk of exposure kay Queen Esther is hindi siya pinatatawag ng hari, pero lumapit siya in behalf para sa kanyang mga kababayan na anytime pwede siyang patayin ni King, hari po na yan. Pag hindi ka pinatatawag ng hari, huwag kang lalapit. Pero nag-take ng risk si Queen Esther para ilapit ang kanyang makakababayan para po sa hari. At pareho po yang nagtagumpay. Dalawa lang ang pwede natin pagpilian. Maging window watcher or street dancer. Window watcher katulad ni Michal or katulad ni King David, na miyembro pala ng Street Boys. Street dancer din po pala si King David. Kala natin warrior lang, Pero si King David pala is also street dancer. Wow! Ano po ang gusto nyo po? Nanunood sa bintana o sumasayaw sa daan? Ano po ang gusto nyo po? Ikaw ang pinapanood o ikaw ang nanunood? Ano gusto nyo? Nakatambay o nagtatagumpay? Sabi po ng mentor natin, Pastor Rafi Panlilio, natatandaan ko, sa isang fusion, ano ang gusto nyo? Nagbibilang ng poste o nagbibilang ng kotse? Sa iba, ang mabilis na sagot po, nagbibilang ng kotse. Walang pumili na nagbibilang ng poste. Pag nagbibilang ka ng kotse, ang kotse ang gumagalaw at ikaw hindi. Pero kapag ikaw nagbibilang ng poste, ibig sabihin, ikaw yung nasa daan at nabibilang mo yung mga poste na dinadaanan mo. Mga kapatid, piliin po natin yung tayo ang gumagalaw at may nararating sa buhay. Amen po ba tayo doon? Huwag puro window watcher, Iba yung totoong nagsas-shopping, iba yung window shopping. Ganda nung baga. Ganda nung appliances, umalis ka na wala ka man lang nadala. Ang pinakamaganda yung nagustuhan mo, nabili mo. Yung pinangarap mo, narating mo. Mga kapatid, totoo po lahat ho tayo. Pwedeng sa simula, pare-parehong may nakikita lang. Pero darating ang pagkakataon, kung kaya nating tumawid mula sa bintana, patungo sa daan ng pagkilos na may pwede tayong gawin, meron tayong mararating. Let me tell you this, 2 things. Relationships get better in a place of openness and vulnerability. Or in other words, relationships get better not in the window, but in the street. Mas maganda ang relationship kapag umalis ka sa bintana at pumunta ka sa daan. Without openness and vulnerability, there is no intimacy. Wala pa ako nakitang magandang ugnayan na hindi nag-uusap at hindi nila ibinubukas ang kanilang puso sa isa't isa. Masdan nyo po yung mga mag-asawang hindi nag-uusap. Mag-iina na hindi nag-uusap. Sa tingin nyo maganda ang relationship nila?
O ano, kumain ka na ba? Tara, kain na tayo. Ang hirap naman ng ganun, puro tayo sign language sa bahay, ano po? Lalo na ngayon sa panahon po natin, kakain na lang, ipipm pa. PM mo na yung daddy mo. Text mo na. Sabi mo sa bunso mo, shout out mo na. Grabe ka naman, kakain na lang, shout out. Kakain na tayo! Sa mga kapatid, so mag-usap-usap naman tayo mga kapatid, mag-usap-usap naman tayo, ano po, hindi tayo naghuhulaan. 3 words? Yung parang ganun, parang sa bahay may charade tayo, ano po, pwede naman po mag-usap-usap. Mga kapatid, vulnerability is risky and exposure is scary. Totoo naman talaga po yun, pero again, walang hindi nadadaan sa usapan. Kaya nga sa mga mag-asawa, kung paano po dati, na nagsisimula pa lang tayo, ligawan, lagi nag-uusap, hanggang sa mag-asawa na po tayo, at kahit na tumanda po tayo, lagi tayong mag-usap. Ano po sa tingin nyo ang mapanganib? Ang tumunganga sa bintana na walang ginagawa or sumayaw sa daan na pwede kang pagtawanan? Mapanganib yung mapanganib po yung may ginagawa, pero mapanganib din po yung walang ginagawa. Pag hindi ka nag-move forward at idle po tayo, yung mga dating alam natin pumupurol, kahit po yung yung kutsilyo, na ang talim-talim, subukan mo lang hindi ginagamit yan, pumupurol po yan. Biro mo, imagine, mahusay ka, magaling ka, pero hindi natin ginagamit. Yung dating alam natin nawawala. Yung dating alam natin parang nakakalimutan natin po, to the point na hindi natin mapakinabangan ang mga husay at galing po natin. Again, ibalik ko lang ulit sa relationship, napaka-imposible na magkaroon ng magandang ugnayan without openness and being vulnerable. May mga tao po na mahilig i-isolate yung kanilang sarili. Yung nag-uusap pa, mamaya-maya magpapaalam na, ay sayang, nagpaalam agad siya, ang dami pa niya sanang pwedeng matutunan sa pakikipag-usap. Kasi may mga tao, sa sobrang hiyain, ang pinaka-safe na magagawa nila, yung umexit, ano po, yung nagpapaalam agad, sayang, bakit ka lumayo? Bakit mo agad pinutol yung usapan? Ako po, suggestion lang po ito. Pag meron kayong kaharap na magagaling at mahuhusay, wag na po kayong magsalita, makinig na lang po kayo. Kasi po, lalo na kung yung boss mo nagsasalita, yung presidente ng kumpanya nyo po, most likely, may mga na-acquired siya na knowledge na binayaran niya ng mahal na ipapasa sa atin, listen. Binayaran nila ng mahal, binibigay sa atin ng libre, makinig na lang po tayo. Kung hindi natin alam, huwag magdunong-dunungan. Iyon ang pinaka-safe po talaga. Just listen. Just listen. At kung may hindi alam, magtanong po. Magtanong po tayo sa kanila. Kaya sa mga nagsisimula po na may pangarap po na magnegosyo, maging empleyado muna po tayo. Subukan lang din natin. At matuto po kayo sa magagaling na boss na pwede nyo pong ma-meet at doon pa lang napakalaking puhunan na po yan para sa inyo. Gusto mo maging magaling na leader? Sumama ka sa magaling na leader. I-observe mo kung paano siya mag-lead. I-observe mo paano siya mag-alaga ng tao. I-observe mo kung paano siya makitungo. Wala ho kasi makikita taong matagumpay na sarili lang niya, hindi niya po kayang i-lead. Yung mga taong matampuhin, yung mga taong tamang hinala, yung mga taong hilig gumawa ng pangit na senaryo sa kanilang buhay, wala pong mangyayaring maganda po sa kanila pong buhay. Ito pong hayop na ito po is daga na kahuhuli lang po natin. Ano po hindi ho? Ang tawag po dyan is hedgehog. Hedgehog po. Di pa ako nakakakita pero sabi ni Serge kanina po, meron daw po yan dito din sa atin. Pero ito po, ang alam ko po, talagang sa malamig din nakatira. Although tinan nyo po yung mga niya po, parang buhok niya, parang may matutulis, para nakakatusok. Yung hedgehog, may dalawa siyang option na pwedeng gawin. Makisama sa ibang hedgehog at siya po matusok. Pwede rin po siyang matusok at masaktan, pero pwede naman siyang maging warm at mainitan. Ang isang option niya, lumayo. Hindi nga masaktan, pero mamamatay naman siya sa lamig. Pwede ka naman talagang mabuhay na mag-isa. Wala ka maririnig na sasabihin ng ibang tao na pwedeng kasakit mo, pero mamamatay ka naman sa pangungulila at kalungkutan sapagkat hindi tayo dinesign ng Diyos na mapag-isa. Ang risk,
pwede kang masaktan, pero pwede kang matuto. Ganun naman talaga eh. Hindi ka naman talaga pwedeng mabuhay nang hindi ka nasasaktan. Hindi ka naman talaga pwedeng mabuhay nang walang hirap. Again, the choice is yours. You can isolate yourself or you can learn from other people and enjoy the company or fellowship with other people. Piliin na ho natin, kahit na tayo alam natin pwedeng masaktan, pero pwede kang matulungan at pwede ka ring makatulong. Wow! So, life is better when you step out in faith to God. So, hindi lang po ang relationship natin ang maganda kapag natututo po tayong maging vulnerable, maging open po sa isa't isa. By the way, bago ko ilipat po ito, no? Pag sinabi ko naman pong vulnerable, hindi naman ibig sabihin po lahat ng tao, i-open mo yung sarili mo. Taho! Wala masama sa magtato. Alam mo, may problema kami ngayon ni Mrs. Baka ang solusyon taho. Ano po? Mga kapatid, hindi ko naman na-underestimate yung magtataho po. Ang sinasabi ko po, hindi naman ho kailangang i-open mo sa lahat ang iyong buhay. I-open mo lang ang buhay mo sa taong pinagtitiwalaan mo at taong alam mo makapagpapalapit sa iyo sa ating Panginoon. Ibukas mo ang buhay mo sa mga taong inilagay ng Diyos para po tulungan ka. So again, life is better when you step out in faith to God. Playing it safe is dangerous. Wow. Sabi nga po sa inyo kanina yung lagi kang play safe na walang sinusubukan, mapanganib. Kasi time is running out. Hindi sa lahat ng pagkakataon pwede mong gawin. What if nag-decide ka na gawin yung ipinagagawa sa iyo ng Panginoon kung kailan matanda ka na at wala ka ng time? Talo po yun. Mapanganib po yun. Hindi sa lahat ng panahon malakas ka. Hindi sa lahat ng panahon magaling ka. Imagine may problema ka. Tingnan nyo po wala kang pinagsasabihan. Grabe, miserable yung buhay po natin. Either sa pag-aasawa, either kung ikaw ay boss, kailangan mo rin ng tulong ng iba. Pabagsak na yung company mo, wala ka pang hinihingan na tulong. Yan ang problema ng pride. Yung, kumusta ang negosyo? Okay naman. Wala na. Yung ganun. Kumusta kayo ni Mrs.? Ayos. Ayos na kami ngayon. Inayos na ng korte. Walay na kami. Yung parang kumusta? Kung hindi naman kailangan dumating tayo doon, bakit hindi ngayon palang humakbang tayo sa ikaayos ng relationship, sa ikagaganda ng buhay natin? Minsan po, natatakot kang sumubok, pero ang totoong nakakatakot, yung wala ka man lang sinusubukan. At the end of the day, kaya mo rin talagang pagmalaki yung mga sinubukan mo at tunay na trinay mo na gawin kahit natatakot ka. Listen to this. There's a lot of potential inside of you. Wala namang ginawang bobo ang Diyos Wala namang ginawa si God na mahina. Wala namang ginawa si God na nagsabog ang Diyos ng karunungan, bakit ako walang nasagap? Hindi po totoo yun. Meron po tayong utak na pwedeng i-develop. May mga galing at kasanayan po tayo na pwede po talagang sanayin. There's a lot of potential inside of you. Merong karanasan sa Genesis chapter 3, matapos magkasala yung tao. At eto, hinanap sila ni God. But the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" Again po hindi sinisisi ng Diyos yung tao. Hindi sinabi God, "Anong pinagagawa nyo?" Hindi po ganun "Where are you?" And he said, "I heard the sound of you in the garden and I was afraid because I was naked." Ever since naman naked sila "And I hid myself." He said, "Who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which commanded you not to eat?" Who told you? Sabi ni God, who told you? Sino nagsabing hubad ka? Who told you? Alam niyo yung who told you na yan? Even ngayon. Ang pangit-pangit ko naman, who told you? Sino pwede mag-report ngayon? Ikaw mag-report. Hindi ko po kaya. Who told you? Hindi ko po kayang magnegosyo. Talaga pong empleyado lang ako habang buhay. Who told you? Masama po akong ama. Who told you? Who told you na kapag nagsalita ka, walang makikinig? Who told you? Bakit po tayo, mas mabilis pa nating paniwalaan yung sinasabi ng demonyo kaysa sinasabi ng Diyos sa buhay natin? Who told you? Minsan ito ang problem natin. Yung demonyo na hindi natin dapat paniwalaan, pininiwalaan natin. Yung Diyos na dapat nating paniwalaan, hindi natin pininiwalaan. Mga kapatid, it's about time.
paniwalaan natin yung sinasabi ng Diyos sa buhay po natin. Who told you? Tanungin ko nga po kita, bakit ang dali-dali natin gumawa ng mga pangit na senaryo o kahinatnan sa ating buhay? Yung parang ganito lang, mag-a-apply ka ng trabaho. Hindi ako tatanggapin. Hindi nila ako tatanggapin. Mas una pa nating naiisip yung hindi ka tatanggapin. Wala pang nag-isip ng ganito. Magne-negosyo siya, ano? Naku! Baka sumobrang yaman ko, ha? Yung sasali ka sa beauty pageant, naghilamos ka pa lang, naku! Ano ba yan? Baka ako ay manalo. Baka itigil agad yung labanan pag pumunta ako. At sabihin nila, umuwi ka na anak, wala nang patimpalak. Hindi, may nanalo na. Hindi ba ang sarap pong ganon? Ano po, ang sarap po na ang ipinipicture natin ay yung magandang senaryo sa buhay natin. Ang tawag po natin dyan, vision. Ano po? I-picture mo na nagtatagumpay ka. I-picture mo na may maganda kang pamilya. Huwag naman yung pag-uwi mo sa buhay mo na ang naiisip mo, nagsasapa ka na kayo ni misis, ikaw dalawa tama, siya isa lang. Ano po? So huwag naman natin i-picture yung mga ganun po sa buhay natin. I-picture natin yung magandang bagay na inilalagay ng Diyos sa ating buhay. Maraming mga tao, ang layo na sana po ng narating sa buhay, kaya lang ayaw umalis sa bintana. Nanunood lang. Okay. Tingnan niyo po ito, ha. Si Michal, nasa bintana, pinipintasan si David. Wow, ang galing ni David magsayaw, ah. Pero ang problema, nagagalingan lang siya, pero hindi naman siya, dapat sinabi niya ganito. Ibahin natin yung senaryo, ah. At nakita ni Michal, si David na sumasayaw. Kaya ang ginawa niya, tumalon siya sa bintana at napilay siya. Kaya mga kapatid, ano po? Mga kapatid, let me tell you this. Huwag puro hanga, kailangan mong gumawa. Kung totoo mong hinahanga ng isang tao, gayahin mo siya. Gayahin mo siya. Alam mo na, be-bless ako sa buhay mo. Gayahin mo! Hindi, alam mo na, be-bless ako sa buhay. Be-bless ko, wala ka namang ginagawa. O ganyan, ano pa. So, ang point natin mo mga kapatid, sige, lagay niyo po sa comment section, huwag puro hanga. Kailangan mong gumawa. Hindi ka nga namimintas, wala ka namang sinasabi din po na mabuti. E de, wala rin po yan, bali wala rin po. Life is either a daring adventure or nothing, sabi ni Helen Keller. Kung hindi mo na-enjoy ang buhay, most likely, na-endure mo na lang ang buhay, pinagtitiisan mo na lang. Alam niyo mga kapatid, nagpapatayo ka pa lang ng bahay. Yung isa, nagpapatayo na ng bahay, yung isa hindi. Yung isa, hindi pa naman kumpleto yung pampagawa niya, pero dahil meron siyang pagkapasimula, sinimula na. Yung isa naman, meron ng pera, kaya lang natatakot. Hindi pa sapat eh. Wala pa akong sabitan ng sampayan. Sabitan lang ng sampayan, itinigil mo yung paggawa. So, tinan nyo po, yung nagpapagawa po ng bahay, humuhukay pa lang. Wow! Ganda ng pagkakahukay ng namin bahay. Yung may excitement, iba yung journey. Hanggang sa unti-unti, wow, ganda ng pagkakapatong ng hollow block. Una sa ilalim. Talaga namang una sa ilalim, ano po? So, ang point lang natin is, pag may nakita kang unti, parang sumusulat ka ng libro, wow, nakaka-front page na ako. Ang galing. Hanggang sa eto na, isang page, 2 page, hanggang sa mabuo. Wala kang mabubuo nang wala kang sinisimulan. At ang totoong kaligayahan ay hindi yung matapos mo ang isang bagay, kundi may nasimulan ka at pinagpatuloy, naroon ang excitement sa buhay. Kaya mga kapatid, huwag matakot sumubok. Huwag matakot humakbang. Sa window at sa street, meron tinatawag na scary process. Yung ikaw naman yung humahakbang, sisimulan mo, iyon po yung nakakatakot, pero doon ka sasamahan ng Diyos. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Sulat nyo nga ho ito, kung walang do, walang strength. Kung walang do, walang strength. Kung wala kang balak gawin, kung wala kang balak na gawin ang isang bagay, wala kang tatanggaping lakas galing sa Panginoon. Alam nga naman sabi ni Michal, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas, nangangawit na po ako kapapanood. Hindi po.
may gagawin po ako. Doon ka bibigyan ng lakas ng Diyos. Kaya kapag may do, may strength. Sasabihin mo, Lord, kumilos ka. Sasabihin ng Lord, matagal na akong kumilos. Kumilos ka, makikita mo ang pagkilos ng Diyos. Humakbang ka, makikita mo yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya yung mga natatakot, walang nakikita, kundi nakakatakot na bagay. Pero yung mga taong kahit may takot, humakbang, may nakikita siyang bagay hanggang sa mapawi ang takot at mapalitan ng mga dakilang bagay. Yung dati mo kinatatakutan, pagtatawanan mo na lang yan. Yung mga dating kinatatakutan mo, grabe po yan. Magiging ala-ala na lang po yan. You need to step out in faith to God. Alam niyo po, this time, let me challenge you. Marami po sa karanasan sa buhay ko, naranasan ko ang kapangyarihan ng Diyos. Kailan po? Yung mag-isa lang po akong humakbang. May mga tao po kasi hindi makahakbang eh. Hanggat walang kasama, yung kailangan, samaan mo ako. Hindi ko po naman sinasabing pangit mag-partnership o mag-partner po sa business. Pero marami rin po kasi ako nakita, mag-best friend, nung magkaroon po, magsosyo sa negosyo, sila na magkaaway na mortal ngayon. Meron kong kaibigan na dati hindi mo naman pinagdududaan, pero nung magsosyo po kayo, mukhang ginugulangan ako nito. Wala namang masama po pero inisip ko lang yung mga taong gusto laging may kasosyo, tingin ko po natatakot eh. Pero hindi mo na imagine yung sarap, mabuhay, at mag-decide ng ikaw lang, na hindi masyadong ang daming kinukonsider. Merong pagkakataon sa buhay, tinatawag ka ng Diyos na mag-isa kang humakbang. Naalala ko po nung tinawag ako ng Diyos na magpastor. Gabi po noon, nasa daan po ako noon, tama, street dancing. Nasa daan po ako noon, talagang kinunbig ako ni God, eto na yung time. Humingi ka ng tulong sa tiyuhin mo para ka paaralin. So yung time na yun, naglakas talaga po ako ng loob, gabi pa noon. Paano kung humakbang? Humakbang na ako! Naku, gabi na, makakaabala ako. Paano ba to? Saka, tulog na sila! O kaya naman nakita mo nakasarado ang pinto, medyo patay na yung ilaw, bukas na lang. Hanggang sa hindi mo na sa katuparan. Pero alam niyo po, ginawa ko, nilakasan ko po ang loob ko. Pagkakato ko pong ganyan, ano yun, Loy? Tito, gusto ko pong mag-aral ng pagpapastor. Tulungan niyo po ako. Nung time mo na yon, wala akong assurance na magbibigay ng allowance sa akin at baon sa akin. Basta po, masagot lang po yung scholarship, ako na po bahalang humanap ng pambaon, ako na po bahalang humanap ng mga kailangan. Pero yung time po na yon, damandam ako. Kahit mag-isa akong humakbang, doon ko kitang-kita ang tulong ng Diyos. Doon ko kitang-kita ang tulong ng Diyos. Pangalawa, nung magpastor naman po ako sa Praise Church, hindi naman po tayo magaling. Kailangan ko ng tulong. Alam niyo po, ang ginawa ko mag-isa rin po akong pumunta sa IGSL. Alam ko po, natatakot po ako mag-English, pero international school po yon. Hindi po ako natakot po, umakbang po ako mag-isa. Naglakas na lang po ako ng loob na pumunta doon. At kitang-kita ko po, sinamahan po ako ng Diyos. 3 beses po akong nag-apply sa US Embassy para po kumuha ng visa po. Yung una ko pong deny, kasama ko mga pastor. Pangalawa, kasama ko po si Mrs. Yung pangatlo ko po na nag-apply, ako na lang po. At doon po ako nakakuha ng visa po. Kaya mga kapatid, kung mangliligaw ka, huwag ka magpapasama. Baka ang sagutin po ay hindi ikaw, kundi yung kasama mo. Puro ka chaperon, puro ka kailangan alalay. Gawin mong kapartner ang Diyos at magtatagumpay ka sa iyong buhay. Can I hear amen po dyan? Shout out po, amen! Huwag matakot humakbang, basta kasama ang ating Panginoon sa buhay. Amen po ba tayo doon? Marami ka mang kasama, pero hindi mo kasama ang Diyos, matatalo ka. Dahil ang gusto ng Diyos, kapag nagtatagumpay ka, ang Diyos ang tumulong sa iyo. Ang Diyos ang tunay na humawak sa iyo, sumama sa iyo. Again, walang masama na humingi ng tulong. Pero kailanman, huwag mong aalisin si God sa senaryo ng iyong buhay sa paghakbang. Kung hindi po ako nagpastor, hindi ko po makikita mga taga-Praise Church. Ang pagpapastor ko po, ang nagbukas po sa akin, para magkaroon ng mas magandang buhay, mas magandang pamilya, at mas magandang
at mas maliwanag na hinaharap. Masaya po ako sa pagpapastor ko po. Hindi po ako yung 60 years old na hindi ko pa alam kung ano gagawin ko sa buhay. Even ngayon po, anytime nakuhanin tayo ng Diyos, natikman ko po at naranasan. Ano ang ibig sabihin na lumakad kasama ng ating Panginoon? Ulitin ko po, may pagkakataon na kailangan mong humakbang kahit ikaw lang mag-isa para patunayan sa iyo ng Diyos na siya talaga ang tumulong sa iyo. The best thing in life don't come from being comfortable. Get comfortable being uncomfortable. Hindi ko po alam exactly. Pero ito po ang insight natin. Baka kaya dumating yung pandemic na ito, sobra na tayong komportable. Sobra na tayong komportable na halos hindi na natin hilingin yung tulong ng Diyos. Na kaya na natin magbuhay kahit wala ang Diyos. Kaya natin magnegosyo kahit wala ang Diyos. Kaya na nating dumiskarte na kahit wala ang Diyos. Pero ang Diyos pala ang tutulong pa rin po sa atin upang humakbang at maabot ang maraming bagay sa ating pong buhay. Katulad po ni Peter, lumakad po siya na walang assurance. Totoo ba siya makakalakad? O una pa lang lubog na agad siya? Pero sa totoo lang po, only Peter, bukod sa ating Panginoong Hesus, ang nakalakad sa ibabaw ng tubig. At siya lang makapagsasabi kung gaano kasarap lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero yung 11 nanunood sa bangka, wala po silang masasabi. Siguro kung meron mang isang alagad na naroon at tumanda siya, kinukwento niya, alam mo, meron akong kasama eh. Peter yung pangalan niya. Nakalakad sa ibabaw ng talaga, lolo? Oo, nakalakad siya. But kayo po, hindi kayo nakalakad. Apo, natakot ako. Kasi iniisip ko baka ako lumubog eh. Si Peter hindi naman po lumakad na, tara samahan mo ko para dalawa tayong lulubog. Hindi po siya natakot at pinagpala ng Diyos yung kanyang pananampalataya. Kahit nag-iisa ka lang basta may pananampalataya ka, pwede kang lumakad sa ibabaw ng tubig, sa biyaya ng Panginoon. Kaya mong sumayaw sa daan ng biyaya at pabor ng Panginoon. Meron muna po ako ipapanood sa inyo na isang video. Napanood nyo na po siya sa isang testimony po natin, pero gusto ko pa rin pong mapanood nyo po siya sa oras na ito. Ano po? Sobrang proud po tayo. Isa sa kinikilalang Filipino inventor na naka-imbento, smart band, at talagang tile adhesive, gawang Pilipino, panalo. Siya po yung nakatuklas po nito at inawardan po talaga siya. Panoodin natin yung halos 1 minute lang po nila at natutuwa po ako na hindi na sila umisip pa ng artista, hindi pa sila umisip ng malalaking pangalan para po i-promote yung produktong talagang sila ang nakaimbentong kaloob ng Diyos. Kaya po, sila mismo yung nag-video nito at nung napanood ko po ito, tuwang-tuwa po ako kasi tinake nila yung risk exposure na hindi sila natakot, may manonood ba? Hindi sila natakot na baka sila pagtawanan, hindi sila magaling umakting, pero naniwala sila yung produkto nila na nilalako na galing sa Panginoon ay pagpapalain ng Diyos. Panoorin lang po natin to at ipagpe-pray ko mamaya yung lahat ng gustong humakbang para po sa inilalagay ng Diyos sa kanilang puso. Need is the mother of all invention. Traditional way, pwede dati. Alam ngayon, naglalabasan ng mga problema. Lahat, nag-innovate na. Nag-come up kami ng isang proyekto na tile adhesive na makakatulong sa environment at user-friendly. The second best invention for the annual National Inventors Week Award, Smart Band. We know that there's a need, definitely. Kasi sa dami ng complaints na lumalapit sa amin, I need a lightweight. I was quite excited, but syempre this is something new, no? We need to do something that is tile adhesive that has never been done before. Itong lightweight na product na to has the same volume as the 25 kg. Kung napapadala ka ngayon sa Davao na 70 pesos per bag, ngayon 35 pesos na half the cost. Nandiyan yung water retention na hindi lalabas agad yung tubig para hindi kumaka. We are in fact very familiar with the European standards. We went abroad, we went training, and we have our partner innovators who trained us and taught us on how to do the tile adhesive professionally.
professional way. I see that there will be a Philippine standard of Thailandese in the future. And here we are. We were able to produce this product. Wow! Gawang Pilipino, panalo. Sobra po akong napa-proud kapag may mga gawang Pilipino na tunay po na iminamarket po natin. Sabi ko nga po, dito sa simbahan, talagang tinake na rin po natin yung vision na yan mula sa loob. Magpapalabas tayo ng magagaling na negosyante, magagaling na leader, magagaling na produkto na ang nakatuklas ay Pilipino. Na ang ginamit ng Diyos ay mga Pinoy. Malay nyo po sa pandemic na ito, may isang bagay o mga bagay na makikilala na nagmula sa Pilipinas. Who knows, ang pinaka talagang gamot or vaccine po, ang Pilipino ang makakatuklas. Amen po ba tayo doon? Ipag-pray po natin yan. So mga kapatid, handa ka bang humakbang at i-overcome yung tinatawag nating risk exposure? It's about time na makita ang galing mo. It's about time na makilala ang produkto mo. It's about time na makilala ang leadership mo. It's about time na humakbang sa ipinapagawa ng ating Panginoon. I can do all things through Christ who give me strength. Kapag may do, may strength. Kapag may gagawin, may lakas na ipinagkakaloob ang ating Panginoon. Let me pray for you again. Hallelujah. Let me pray for you. Lord, sa oras na ito na sinasabi nila, Lord, ako yung kinakausap ni Pastor Panginoon. Ako yung kinakausap ni Pastor Ogad. Meron akong idea hanggang ngayon, hindi ko pa nasa sa katuparan. Meron akong naiisip na dapat gawin. May mga plano sa utak pero hindi pa nasa sa katuparan. It's about time to unleash, to do it, O God, in Jesus' name. Lord, marami po dito po, God, baka pinanghihinaan ng loob pero magagaling. Walang dapat ikahiya po, Panginoon. Pagtawanan man kami, maliitin man kami sa una po, O God. Ang mahalaga po, O Diyos, mag-focus kami sa ginagawa namin para sa iyo. Salamat po, O God, ng marami. At the end of the day, ang totoong tagumpay, ikaw pa rin ang pinagmumulan, Panginoon. Kaya sa prayer and fasting nito, kung meron man akong isang malaking kahilingan po, O Diyos, Panginoon, ilabas mo yung mga galing at husay na pinagkaloob mo sa amin at tulungan mo kaming humakbang. Sa unang hakbang namin, Panginoon, sasamahan mo po kami hanggang sa mga susunod na hakbang, O Diyos, Ikaw ang magkakaloob, Panginoon. Salamat po ng marami po, O God. Biyaya at pagkapala ay laging dadaloy sa aming buhay, ngayon at magpakailan paman. Amen at amen. Come on, awitin natin, this is a move, at marami pang galaw ng Diyos na tayong makikita. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Jesus, mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe it. Yes, we can see it. The wonders are still what you do. And
Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Yes, oh God, miracles happen. Miracles happen when healing is coming. Miracles happen when heaven is coming. Miracles happen when we believe. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Jesus, we are here for you. Come into what we are here for you. Oh Jesus, we are here. Set our hearts on you. Come into what you do. Hallelujah, God. We need a move. This is the move. This is the move. Hallelujah, Jesus. Oh, this is the move. This is the move. Oh, this is the move. Come on, church. Let us sing and worship God in expectation. Oh, this is the move. This is the move. Oh, we're praising God. This is the move. Oh, this is the move. Oh, we're praising God. Hallelujah. What's up mga ka-praise? Kung gusto po ninyong mas lumalim ang relationship po ninyo sa Lord, meron po kaming inihandang video para sa inyo. Ito ang Biyaheng Pagbabago. 5 to 8 minutes video na pwede po ninyong panoorin kasama na nag-invite sa inyo. I'm sure, ma-enjoy mo to. Just click the link